Some boy did it dirty. So, yun guys, bale kagagaling lang natin sa Metrobank at nagbayad tayo ng IELTS sa IDP. So, ito na yun, wala nang atrasan to. Bale, nakaschedule ako ng September 3, pero yung aking speaking test naka-schedule ng September 1. Kaya medyo kinakabahan ako kasi 15 days na lang, no? Bigla akong nagpa-schedule kasi 15 days na lang natitira. Kailangan ko na talagang magmadali. Otherwise, ang next schedule is by October na ata, hindi ko alam. Yun yung paper based ha. Pero yung mga computer based, marami naman ang chinek ko, marami silang opening or slots pa. Pero kung paper based ang pipiliin mo, baka by October na, nakita ko by October na, saka isang slot lang in October. Parang yun nata nakita ko eh. So yun nga, nagbayad na ako sa Metrobank ng 12,350. Bayad ako para sure na makapag-exam tayo, para tapos na problema sa IELTS, no? Actually, wala akong review, hindi pa ako nagre-review. Hindi na rin ako kuha ng review center para pangmalupitan na. Bahala si Batman. Hindi totoo yan. Bola lang yan. YouTube na lang. Bahala na. Galing ako na lang sa pag-aaral. Baka sakaling pumasa, yun. Sayang pa yung review center, no? Kung babayaran pa yung review center, sayang pa yun. Kaya yun. Nakita ko, naririnig ko sa ibang YouTuber, mahirap din daw yung reading test. So pag-aaralan ka pa ngayon yun, titingnan natin kung bakit mahirap. Malay mo kaya naman. At gusto ko sana kunin computer based na exam, pero ina-advise ng maraming butcher na nag-YouTube din, kunin daw siya paper based, mas madali daw. Saka sa bagay, pagdating sa computer, kung magbabasa ka, baka sumakit yung ulo mo or yung mata mo. Kaya mas maganda kung paper based lang, at least walang blue light, no? Natatama sa mata mo, hindi sasakit ang mata mo. Kaya yun, paper based tayo, laban to. Ito nga pala yung aking resibo. Teka lang ha, pakita ko lang. Dadrive kasi ako eh, papunta akong SM. Nakatusan ako ng misis ko. Bumili raw ako ng ulam. Ayan, pakita ko sa inyo. Yan yung resibo ng Metrobank. Yan yung resibo ng Metrobank na patunay. Tapos pipicturean ko pa yan, i-send ko sa IDP. May binigay silang email address, doon ko i-send. Mamaya gagawin ko yun kasi drive pa ako eh. Bibili akong ulam tapos magluluto pa. Yun. Yun, kakatapos lang natin pumuntang SM, bumili ng ulam.
Yan yung ulam. Hindi kita. So mamaya pag-usapan natin kung ano yung proseso ng pagbabayad ng IDP exam via Metrobank. Saan ba yung camera? Ayun. So yun na nga. Galing tayong Metrobank kanina at nagbayad tayo ng IDP exam 12,350. So explain ko mamaya habang nagda-drive kung paano yung proseso. Kabit ko muna itong cellphone sa wall mount para saan na ba yun? Para maayos ang ating usapan. Ito, natanggal eh. Kaya lang ha, kabit ko lang. So, suot ko muna yung salamin ko. Kailangan natin magsalamin eh, habang nagda-drive. Yun. So, yun na nga. Tuturo ko sa inyo kung paano magbayad ng fee sa exam. Ito yun. No, ito yung tuturo ko sa inyo. Via Metrobank tayo hindi tayo online. Kasi mas maganda atang over the counter ang pagbabayad, syempre para safe, 'di ba? Talagang ikaw yung nagbayad, alam mo na makakarating sa IDP kasi meron tayong third party, Metrobank. So explain ko lang sa inyo to saglit. Andito tayo sa car park ng SM Fairview. Umuulan kaya medyo relax lang muna tayo. 10:23 pa lang naman mamaya tayo magluluto. So ang una nyong gagawin, siyempre dapat alam ninyo kung magkano babayaran ninyo, no? In my case, as of the moment 12,350 ang fee ng exam. UKVI exam tayo, no? Kasi pa UK tayo hindi tayo pa Canada, pa Australia. Pagka United Kingdom, UKVI tayo. Okay, so huwag kayong malilito doon guys kundi yari tayo dyan. Sayang din yung 12,000 ninyo. So ang una, of course kailangan may pera kayo. 12,350 kung eksakto, mas maganda. Pero kung sumobra naman yung dala niyang pera, syempre may change naman yun. Huwag kayong mag-alala. Katulad ko, 12,500 yung dala ko, no? Sinuklian yon. Baka isipin ninyo 12,500, wala nang sukli yun, wala nang balikan. Meron yun. So kukuha kayo nito, ito green slip, payment slip sa Metrobank. Actually bibigay naman ito ng gwardiya. Sasabihin mo lang na magbabayad ka, IDP, tapos bibigyan ka nito Metrobank na green pay slip ang gagamitin dapat. Ang ilalagay ninyo is sa company name, yung kung dito sa Metro Manila, kasi may mga code to sa Metro Manila 459-PH009 IDP Manila. So yun lalagay niyo sa company name. Of course yung date, huwag niyo kalimutan, no? Yung date kung kailan kayo magbabayad para proof na nagbayad na kayo. And then sa subscriber or card holders account name, ang lalagay niyo yung pangalan ninyo. Huwag kayo maglalagay ng ibang pangalan. Nakita niyo sa example sa Juan de la Cruz. Baka Juan de la Cruz ilagay niyo, nakaw, patay tayo dyan. Kailangan lalagay ninyo yung name ninyo, no? Sa reference number or check number, ito naman ang ilalagay ninyo dito kung ano yung present ninyo na ID, yung pinasa ninyong ID online, kasi mag-upload kayo ng ID Ang sa akin, ang pinasa ko is passport para sigurado na legit. Kaya ang nilagay ko yung ID number ng passport, no? Sa akin hindi ko na sasabihin. Pero yung sa reference number ninyo ilalagay yung ID number. Kung license ang inyong pinasa, kung ilalagay ninyo yung ID number ng driver's license ninyo. Okay, so malinaw yun huwag kayo malilito doon. Kasi wala naman nakalagay dito na na ID number or kung ano mang ID. Ang nakalagay dito, reference number sa check number. Doon nyo ilalagay yung ID number. Okay? So next, sa subscriber number, no? Card number
/sub customer number or kung ano may marami pa eh. Ang ilalagay ninyo ang ilalagay ninyo dito, sabi sa inyo bobo ko sa reading eh, saka sa speaking. So ang ilalagay ninyo dito is yung date kung kailan kayo magte-take ng exam, no? Dalawang date yun eh. Alam ko kasi separated yung speaking exam and yung writing, reading, and ano pa ba yung isa? Writing, reading. Ayun, nakalimutan ko pa. So, writing, reading, and listening. Yung one day na yun, writing, reading, and listening. And then the other day is yung speaking. Pero in my case, nauna kasi yung speaking ko eh. Yun na lang yung available slot that time, September 1. And then yung September 3 ko, yun yung writing, reading, and listening. Asan na ba tayo? Yun na nga, sa subscriber number, lalagay mo yung date kung kailan ka magte-take ng exam. Hindi mo na kailangan ilagay yung date ng interview or nung speaking test mo or exam. Hindi mo na ilalagay yun dito. Ang pinaka-ilalagay mo rito is kung kailan yung writing, reading, and listening date mo. No? Sa akin, September 3. Pati sa location mo, kung saan ka magte-take. So, ito na yung sa akin. 03 September-Pasig. Kasi sa Pasig ako nagte-take ng exam. Sa Marco Polo ata. Hindi ko pa siya nasi-search kung saan, pero alam ko naman yon. So, next, sa telephone number. So, yun, madali lang naman yung telephone number. Ang ilalagay mo lang yung active mobile number mo, yung local, kung saan ka pwedeng matawagan just in case na merong itanong or kailangan saka or verification, yung mobile number mo ang ilalagay mo, no? Sa telephone number yon. And then next, syempre nagbayad ka ng cash, kaya i-check mo yung cash. And then account holder signature. Kahit na wala kang account sa Metrobank, pwede mo naman pirmahan yan na patunay na nagbayad ka. Mas maganda na rin pumirma. And amount in figures, yun, ilalagay mo na yung exact amount na 12,350. Tapos sa right side naman, yung cash denomination breakdown. Dito medyo nalito ako kasi nga ang nilagay ko, ang dala kong pera is 12,500. So pag nilagay ko 12,500, baka magkagulo-gulo. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko muna sa denomination, nilagay ko yung 500. And then pagdating sa counter or sa counter, pinasulat sa akin na sabi sa akin is, "Sir, pakisulat po 25 pieces." And then yung amount nyo is 12,500. Tapos sa baba, total cash payment 12,350. Ayun, so ganun yun. Baka kasi sobra din yung dala ninyo, ilagay ninyo yung amount kung magkano yung dala ninyo. For example, dala nyo is 13,000. Baka ang ilagay ninyo sa total cash payment is 13,000, magkakamali na po yun. So dapat hayaan nyo na lang na sabihin sa inyo ng teller, no, na kung paano gagawin. Basta isulat nyo ng denomination na, yung denomination nga pala 500 kasi puro 500 yung dala kong pera, kaka-withdraw ko lang doon sa kabilang bank. So puro 500 yung nilabas ng machine, kaya ang denomination yung 500. Okay? Wag po kayo malito doon. Tapos yun, pila na, pumila ako sa counter. Nabot ko lang yung itong payslip nga ba? Payment slip. And then syempre along with the cash, binigay ko yung 12,500. And then sa kanya ko inutusan na kung paano gagawin ko, ilang peraso or pieces yung isusulat ko, yung amount, and yun, etc. Tapos yun na, binigyan na niya ako ng sukli. And then machine validated na. Nalagyan na niya ng print out na, print na niya yan dito. Yan. Nagkaroon niya ng validation. Ito ang mahalaga.
itong validation na to na ibig sabihin nagbayad ka na. Kasi itong mga to, pwede mo lang itong sulatan no? Pero ito, hindi mo ito madadaya. Ayun yung importante dyan. Pagkatapos, pipicturean mo to. Picturean mo tong payment slip. No, ayan. Asan ba? Ayan, pipicturean mo yan. Tapos isend mo na sa email nila ng IDP. Hindi ko maalala kung kanino, pero nasa email ko naman yon kung kanino to ipa-forward. Okay? So, ganun lang guys. Ulitin natin, no? Company name, yung 459-PH009 IDP Manila. Subscriber name or subscriber or card holders account name. Kayo yun, yung pangalan ninyo. Ano, pangalan ninyo yun. And then subscriber number, yun yung date kung kailan kayo magte-take ng exam. Reference number, yung ID number ninyo. So huwag nyong kakalimutan nyo, huwag kayo magkakamali. Otherwise magkakaroon ng mismatch. Baka alam niyo na ma-forfeit or magkaroon ng abala. So dapat i-double check din niyo palagi. Pangalawa, basta pangmarami na. Pangilan na ba to? Yung telephone number, yung cellphone ninyo na active, dan dapat nakakontak kayo kung ano yung gagamit ninyo. Yun ilalagay ninyo, hindi yung phone number ng misis nyo, ng husband nyo. No, yung number ninyo mismo, personal number ninyo. And then syempre ititik ninyo ng check yung cash, tapos account holder's name, account holder signature, pipirmahan ninyo. Amount 12,350 susulat ninyo, and then denomination, ayan 500 yung inalagay ko kasi puro 500 yung dala ko. Yung pieces niya 25 pieces, and then 12,500 lahat yung 25 pieces na yun. And then sa baba, kita ba? Sana kita nyo, no? Ayan. Sa baba, yung total check payment, total cash payment 12,350. So, yun, kita nyo na. Ganun lang kadali guys. Kala ko nga mahirap kala ko komplikado. So yun lang. Wow. 10:34 na, no? Kailangan ko na umuwi kasi magluluto pa ako ng tanghalian, sama na hapunan doon. Yun, ganun lang guys. Ingat lang kayo sa paglalagay ng inyong details na dapat ilagay. I-double check ninyo habang nakapila kayo. Saka ingat sa pagsusulat, baka kasi medyo kabahan kayo pagkasulat-sulat ng maling number or yung number 8. Katulad ng nangyari sa akin, number 8 ko. Pag ganun, biglang alam yun, nag-slide kaya umulit pa ako ng isang payment slip. Kailangan talaga malinaw, readable, walang erasure kasi mahalagang bagay to, no? Dapat perfect. Wow. No? Yan, ganyan lang. Tapos yun nga, send na lang natin to. Email na lang to natin mamaya kay madam kung sino man yung dapat makatanggap nito. And then sabi nila, tinanong ko yung teller kung kailan to papasok. Sabi nila hindi nila alam, pero ang probably today or tomorrow morning papasok na yan, mababalidate na yun, magre-reflect din sa system ng IDP. So hintay lang kayo, no? Basta kayo on your part, ang trabaho ninyo, picturean tong payment slip, and then isend sa email na pre-provide ni IDP. Yun lang. Tapos probably may reply yan, no? Confirmation na natanggap nila kung ano yung kung natanggap nila yung payment ninyo. Then siguro, hindi ko alam first time ko siguro sasabihin nila na we have confirmed that you have your payment done already. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Siguro i-save na nila yung date, yung slot officially para yun nga makapag-exam ka na. So yun, tapos na guys. Hindi na ako, sinuto pa ako. Ay, maraming salamat po. Baka may mga iba pa akong kailangang sabihin or gawin, i-update ko na lang po kayo, no? Yo, dumb boy did it dirty.
Yun. So guys, update lang tayo, no? Kasi, di ba kahapon na nagbayad tayo sa Metrobank ng IELTS exam fee natin. So, kanina, mga around 11:30 or bago mag-lunch, no? Actually, kakakain lang namin ng lunch niya, kakaligo ko lang. Wow. So yun, may tumawag sa akin from IDP, representative siya, lalaki. At kino-confirm niya na nagbayad na nga ako ng 12,350 na exam fee para sa aking IELTS. Noong una, hindi ko pa nasagot dahil number lang eh. Kasi hindi ko alam na tatawag sila. Akala ko, pag sinend ko na yung confirmation ko, yung payment slip ko sa kanila, akala ko, mag-shoot back sila ng email sa akin. Yun pala, tatawagan ka nila gamit yung mobile phone na nilagay mo doon sa payment slip. Sabi sa inyo, mahalaga yun eh. Kaya huwag kayo magkakamaling maglagay ng tamang mobile phone number. Kung hindi, baka iba matawagan nila, so sayang, no? So yun nga, tumawag sila sa akin, medyo napalaban tayo ng English para na rin ako nag-IELTS exam, nag-speaking exam doon kasi English eh. Akala ko nga foreigner eh. So, yun. Tinanong lang naman na kayo po ba si Mr. Jake Arandela? Salita naman ako, sabi ko, yes, I am Jake Arandela. Wow naman! Wow! Wow! And yun, nagbayad po ba kayo? English English to. Bale, hindi ko lang ma-English talaga eh. So, nagbayad na po ba kayo ng 12,350? Sabi ko, opo, nagbayad na ng 12,350 sa Metrobank. And nasend ko na rin po yung payment slip sa isang email na binigay niyo sa amin. O sa akin. Tapos yun, ano pa bang sinabi? Sabi niya, yun nga, na-receive na nila yung payment, tapos mag-i-email daw sila or tatawag uli sometime 5 days before before my exam para ma-confirm about yung schedule. Baka daw may konting changes or may basta, tatawag sila ulit or mag-i-email sila sa akin for final confirmation and instructions na dapat malaman ko. So, yun lang. Wala namang masyadong ganap ngayong araw na to, no? Kundi yung, ito, naligo na ako. Nagkakape na rin ako kasi, alam mo na, mag-aaral tayo ng konting IELTS dyan. Especially yung speaking and reading kasi balita ko, mahirap daw yung reading. Kaya, yun. Yun lang. Bale, konting update lang yun. Update ko ulit kayo next time. Baka merong pagbabago o alam mo na. Basta sa ngayon yun lang, sasabi ko lang sa inyo na mahalaga na hawakan niyo lagi yung cellphone ninyo. Dapat hindi siya naka-vibrate, dapat naka-sound siya para if ever na tumawag sila, no? Ganun pala yun, no? Tatawag sila kinabukasan ng pagbabayad mo. Ibig sabihin na pumasok na yung payment sa kanilang system at kino-confirm na nila yon. So, pag nagbayad kayo today, dapat kinabukasan, abang-abang na kayo sa mga update nila, no? Kaya, yun lang. Thank you. Comment kung meron kayong gustong malaman, gustong tanungin sa akin, comment lang, and then subscribe na rin kayo para mas marami pa kayong matutunan tungkol sa pagpunta ng UK. Okay? Yun. So guys, konting update lang tayo. Kasi nag-email na si IDP ng confirmation about my IELTS exam. And nag-email sila ng August 28. So sinabi doon kung saan yung venue at yung aking speaking exam, ang venue nun is Marco Polo sa Ortigas. And then, syempre, dun din yung aking reading, writing, and listening exam. And then yun, so,
pinag-aralan ko na yung lugar, yung oras, tapos ano yung mga requirements na kailangan dalhin. Kasi mahalaga yan eh. Tapos, buti na lang, kinabukasan, binasa ko uli yung email. So, nag-check ako ng email ko, August 29, nagsana naman sila ng panibagong instructions. Ang nakalagay na doon sa email, yung aking reading or speaking ko is sa same venue sa Marco Polo. Pero yung reading and listening and writing na iba na. Nalipat na siya sa Makati. So binigyan nila ako ng lugar or ng hotel na hindi ko alam kung ano yung bago lang sa akin sa pandinig ko. Nakalimutan ko actually, pero andyan yan, lalagay ko yan dyan sa screen. So buti na lang talaga nag-check ako, kundi yung aking September 3 na exam, possibly pumunta na naman ako sa Marco Polo, which is a wrong venue kasi nga pinalitan na nila, no? Buti na lang talaga nag-check ako. Kaya yun ang update natin ngayon. Lagi kayo mag-check ng email ninyo, no, para sa mga updates, kasi it doesn't mean na nag-send sila ng email for your venue is final na yun. So lagi kayo mag-check ng email kasi nagkakaroon lagi ng changes. So ngayon medyo may bagyong paparating, so bukas ng morning bago ako umalis, i-check ko ulit yung email ko, baka meron namang pagkakaiba or changes. So mahalaga yun, ha? At dahil bukas na yung aking exam ng IELTS, dito natin tatapusin yung video natin about sa kung paano magbayad ng IELTS exam through Metrobank, no? So yun, hanggang dito na lang, no? Proceed na tayo sa next video natin kung saan yung paano ang mag-exam, no? Sa exam date natin, kung ano yung mga kailangan dalhin, kung ano yung dapat gawin. So yun, proceed na tayo doon, no? Nga pala, salamat din na sana mag-subscribe kayo, mag-like kayo ng video ko na to para mas marami tayong magawang mga videos na katulad nito. Okay, so yun lang, thank you.